Ang nakaraan. May bagong car actor na umusbong na si Zhao Yue. Ito'y galing sa sistema na tutulong sa ating bida bilang kanyang gabay. Tuluyan nang naubos ang survival points ng ating bida at napunta na ito sa negatibo, at ito ay hindi inaasahan ng ating bida na humantong sa masamang pakiramdam. Nakatagpo na naman ang ating bida ng bagong kontrabida na si Liu Zi. Paano siya haharapin ng ating bida? Nakauwi na ang ating bida sa kanyang tahanan dahil sa hiling ng kanyang ama. At dumating ang kanyang tiyuhin na naghihimok na magbigay ng puhunan. Sa huli hindi ito pinahintulutan ng ating bida dahil sa kasakiman nito. Ang pagpapatuloy. Ang eksena ay nagbago, at ang ating bida ay nakaupo sa opisina ng Fidelity Building habang kasama si Xiao Yu. Pumasok si Mr. Kung Rui sa kanyang silid. Opisyal na itong nagsimula. Nagulat si Kung Rui nang makita si Xiao Yu. At tinanong kung sino ang taong ito. Binati siya ni Xiao Yu, at ipinaliwanag niyan mo, na siya ang bago niyang na-recruit na sekretarya, at tinanong kung may iba pa bang kailangan. Binanggit ni Mr. Kung Rui, na may gustong bumili ng kumpanya ni Mondong, sa halagang 100 milyon, at hiniling na tingnan niya ang mga detalye. Ang kumpanya ni Mondong, ay matatagpuan sa sentro ng Jiangchen, at walang sino man ang nagbid sa auction. Gayunpaman, ngayon ay may gustong magbayad ng mataas na halaga para dito. Na sinasabing kahit nasa gitna ito ng lungsod. Ang halaga nito sa loob ng ilang taon ay hindi tiyak, sambit ng ating bida sa sarili. Ibibigay ko na sa iyo ito para mapag-usapan, sambit ng ating bida kay Nog Nog. Iwan ko na lang sa iyo na pag-usapan ito, kahit na nasa city center sila, pero sa loob ng ilang taon, hindi na ito magiging ganon, sambit ng ating bida kay Kong. Pagkalipas ng ilang taon ng paglilipat sa downtown, ang init ay bababa na, at maaari ng kumita, isang magandang pagkakataon, sambit ng ating bida sa sarili. Sumang-ayon si Kung Rui, at idinagdag niya na naglabas ng balita ang black market na may gaganapin na subastahan ngayon. Nagtanong ang ating bida kung anong subasta. Binanggit ni Kung Rui na ang mga auction ay kadalasang nagtatampok ng feng shui treasures. Ngunit nag-aalok din ng mga paraan para kumita ng pera. Sinabi niya na hindi siya nakikihalubilo sa ganitong paraan. Ngunit narinig niyang sinasabi ng iba na, ang mga item doon ay talagang napaka-spiritual. Kinilala niyan mo ang impormasyong ito. At tinanong kung saan ang black market. Hindi ito mukhang malayo. Sa isang commercial street, nagsabi ang ating bida na pupunta siya roon. Nagbago ang tagpo sa Taihe Street, makikitang naglalakad ang dalawa habang nag-iinat si Chinita Girl. Sabi ng ating bida na walang itong pinagkaiba sa mga commercial na daanan, hindi niya inaasahan na ang black market ay nasa ganitong lugar. Tumugon ang babae na ang tagal ko na hindi nakalabas at nakapamili at ngayon gusto ko mag-shopping ng sapat. Nagtanong ang isang matanda sa kanila kung naroon ba sila para sa subasta. Tinanong niyan mo kung paano niya nalaman. Ipinaliwanag ni Tatang Longhair na, bawat tindahan sa Thai, ay nagbabahagi ng impormasyong maaaring maging kapaki-pakinabang sa kanila. Tinitiyak na ang mga kabataan ay hindi madedaya. Nagpahayag ng pasasalamat si Yan mo at sumang-ayon. Binanggit ng matandang lalaki na ang black market ay nasa Jiangcheng Wangjiang. Sa kahabaan ng Ryanjiang, idinagdag niya, na ito ay umaakit ng mga tao mula sa 3 relihiyon. At siyam na daloy, nag-aalok ng iba't ibang item tulad ng gambling stones, antiques, at marami pa. Nagkomento si Yan mo, nagagabayan siya nito papunta sa auction area, ngunit magbubukas lamang ito sa gabi. Binanggit nito ang bayad na 2,000, at naisip ng bida na ang black market ay talagang ang hindi lugar para sa ordinaryong tao. Iniabot niya ang pera, at napansin ng Lolo Longhair na mabilis siyang kumilos. Para mas makilala ang black market, kung nais niyang pumunta sa auction, kailangan niyang gumastos para hanapin at makilala ang taong nakatalaga sa pagpapakilala ng black market. Mauuna na ko bata, sabi ni Lolo Longhair. Biglang malakas na naramdaman ni Chinita Girl ang host na may seed sa lugar, may pagkabahala sa kanyang muka. Ngunit pinagsawalang kibulang ito ng ating bida. Nagkomento si Yan mo na ang black market ay puro pera. At hindi nakakagulat na ang mga buto ay naaakit dito. Naisip niya na tila ang mga buto ay mas mabilis nang napipisa kaysa inaasahan. Sa loob-loob ni Chinita, hindi niya inaasahan na ang bilis dumami ng mga buto. Nakita niya ang ilang tao. Ang lalaking may dilaw na buhok.
Tumugon na masyadong madaya ang mga tao. Ang batang master ay nakaupo malapit sa dalawang bato. Sinasabing ito ang kanyang huling pagkakataon. At kung hindi siya manalo, wala nang matitira sa ari-arian ng pamilyang Xiao. Minamadali siya ng lalaking kumag sa harapan niya, sinasabing huling pagkakataon mo na ito. Kapag hindi mo ako natalo, ang buong kayamanan ng niyo ay mawawala. Napansin ito ni Yan Mo. Kayang makita ang kayamanan sa isang sulyap. Sa palagay niya ang pulang kumikislap ay tila isang ruby sa isip-isip ng ating bida. Ginawa ng batang master ng pamilyang Xiao ang kanyang desisyon. Iniimbitahan ng hambog ang iba na lumapit at tumaya. Nag-aalok ng isa para sa 10 na posibilidad, may tuwa sa kanyang mga mata habang sinisigaw ito. Nagsisigawan sila para tumaya. May isang tao ang tumataya ng 10,000 sa pamilyang Liu upang siguradong manalo. Sumang-ayon ang isa pang tao, sinasabing tiyak na dapat silang tumaya sa pamilyang Liu dahil hindi pa nananalo si Xiao Cheng sa nakalipas na 2 buwan at natatalo na ang pamilyang Xiao. Binanggit ng isa pang tao na ang jade at ang orihinal na bato ng pamilyang Liu ay lantad, tinitiyak ang siguradong panalo. Ipinaalam ng lalaki na ang pamilya Liu ay mayroon ng 200,000 at tinanong kung may iba pang gustong magpatuloy sa pagtaya sa 10 na tayensa. Sa isip-isip ng bata, 2 milyon na lang ang natitira sa aming pamilya. Inaalala niya ang ama kung siya ay matatalo. Naisip ni Xiao Cheng na wala nang pumupusta at ang pamilya ng Liu ay may 300,000. Wala man lang pumusta sa pamilya nito habang naguguluhan. Napahampas na lang si Cheng sa sahig at sinabi sa sarili, ang anak mo na hindi matapat ay hindi ka kayang iligtas. Ipinahayag ni Yan Mo ang kanyang boto para sa 300,000 sa pamilyang Xiao. Tumugon ang hangal sa ating bida, anong sabi mo? May pagtataka sa mukha. Kung matalo ang pamilyang Xiao, kailangan mong bayaran ang 3 milyon. Nagsabi ang ating bida, wala akong problema sa pagboto ng 3 milyon. Masyadong maliit iyon. May problema ba kung pupusta ako sa pamilya Xiao? Dagdag pa nito, mukhang wala nang gustong magdagdag. Sabi ng kumag, fair na, tignan na natin kung ano meron ka sa 300,000 bato mo. Naisip ng sugarol na matagal nang nagbigay ng mga tagubilin si Liu, at ang buong bato ng black market gambling, sinasad na ang batch na ito ng mga raw stones ay palihim na natampered at wala talagang maganda rito. Si Cheng ay nakatakda ng matalo, dagdag pa ng hambog. Nagtanong si Cheng, bago ka lang ba dito? Itong mga bato na ito ay mga magaspang na bato. Karamihan dito ay pinakialaman na. Hindi maganda ang iba sa mga ito, sabi ni Cheng na may pagtataka. Tumugon si Yan Mo at sinabi, anong kinakatakot mo? Lumaban tayo ng patas na pagsusugal. Kung may mangyari na sobrang sama, nandito ako, tutulungan kita. Ang 3 milyon na pera na aking isinugol ay ginamit ko dahil wala talaga akong paggagamitan ng pera dito. At iminungkahing magtungo na sila. Sumang-ayon si Xiao Cheng. Pagkaraan ng ilang sandali, sinuri ng isang lalaking may takip sa ulo ang bato at tinukoy na ito ay dapat isang medium jasper na may tinatayang presyo na humigit kumulang 500,000. Inaprubahan ng sugarol, sinasabing dapat nilang hatiin ang 300,000 piraso na ito. Mag-ingat ka, tatang. Huwag mong sisirain, nakatingin ng may yabang sa lalaki. Sumang-ayon naman si tatang. Ang hambog na lalaki ay nagsalita kay Xiao Yu, kahit gaano ka kayaman, dapat hindi mo hinahayaan ang boytoy mo na gumastos ng pera mo. Sa susunod o mamaya, mababankrupt ang pamilya mo. Buong kumpiyansang sinabi ni Xiao Yu, manood at tignan kung mababankrupt kami o hindi, sabay ngisin ito sa hambog. Hiniwana ng tuluyan ni tatang ang bato at sinisipat nito ang kalidad. Nagulat siya ng isa itong ruby. Laking gulat ng hambog at napasabi na lang ng, imposible. Sumagot si tatang, ito ay pigeon blood red. Inulit pa nito, ito ang pigeon blood red ruby. Sinigaw ito habang pinagpapawisan. Imposible, imposible. Paano ito nangyari? Sigaw ni Yabang. Nagulat naman si Cheng na ito pala ang pigeon blood red. Tinanong ng ating bida, ano ito? Ipinaliwanag ni Xiao Yu na ang pigeon blood red ang pinakamataas na kalidad ng ruby at napakadalang, at ang panimulang presyo nito ay hindi bababa sa 1 milyon. Sumang-ayon si Xiao Cheng, binibigyang diin ang napakataas na halaga ng pigeon blood red. Kahit na maliit na piraso ay umaabot ng mataas sa tuktok ng subastahan. Nabigla na lang ang mga hangal na pumusta sa iba.
Natalo ng napakalaki at sinambit na si Cheng Ang. Totoong Panginoon ng sugal sa bato. Tinignan ng ating bida ang hangal at nagsalita na sa tingin ko maliit lang ang tutubin ko dito. Babayaran mo ba ito ng card mo o dadaan tayo sa formalidad na proseso? Tumugon ang hangal at sinabing maliit lang na halaga card na ang gagamitin ko. Pogi, mabuting tandaan mo ito. Galit na sambit ng hangal. Sabi ng ating bida kay Chinito nang dahil sa kanyang kakayahan hindi niya kailangan ng pera tuwing pupunta siya sa itim na pamilihan. Tumugon naman si Xiao Yu, Farah, kumain na tayo ng masarap ngayong gabi. Mungkahi nito na may masayang tono. Tinawag sila ni Cheng na hinihingal. Napalingon silang dalawa. Anong meron? Tanong ng ating bida. Nagpakilala ang binata, ako si Xiao Cheng, sabay tanong kung pupunta sila sa subastahan. Dagdag pa niya, dadalhin ko kayo doon. Humingi siya ng paumanhin at napagtanto, dahil hindi ako taga black market, baka hindi ko makita ang sarili ko na ganito ngayon. Nakipagkamay si Yanmo at nagpakilala, ako si Yanmo, sabay hiling na ipakita sa kanya ang auction kung hindi ito makakaabala. Sumagot si Xiao Cheng, isusubasta ko ang ruby mamayang gabi, at tiniyak na aasikasuhin niya ang mga paghahanda. Habang nag-iisip si Yanmo, naalala niyang tinawag siya kanina bilang Master of Gambling Stones ng Young Master. Naipaisip niya na ang pagkakakilanlan nito ay maaaring hindi basta-basta. Pagkalipas ng ilang sandali sa VIP lounge ng auction house, nagpasalamat si Xiao Cheng sa ating bida sa paniniwala nito sa kanya. Sumagot ang ating bida na hindi siya mukhang manloloko. Ipinaliwanag ni Xiao Cheng na buti na lang at may black card siya. Kung hindi, sa kasalukuyan niyang estado, hindi siya kwalipikado na sumali sa auction. Nagtanong si Yanmo kung paano ito gumagana. Ipinaliwanag ni Xiao Cheng na ang auction ay kinikilala lamang ang pagkakakilanlan ng tao, at may 3 black cards lamang sa buong black market. Ang mga card na ito ay tumutukoy sa 3 pangunahing kapangyarihan ng black market, at ang mga may hawak ng auction licensed black cards ay maaaring pumasok at lumabas ng malaya. Idinagdag niya na ang 3 pangunahing puwersa sa black market ay ang auction mismo, isang misteryosong puwersang sinasabing tagapagpatupad, at ang pamilya Xiao. Gayunpaman, sa nakalipas na 2 taon, sinikap ng pamilya Liu na maitatag ang sarili sa black market. Ang pamilya Xiao, dahil sa mabuting kalooban, ay tumulong sa pamilya Liu. Ngunit ngayon ay sinusubukan ng pamilya Liu na pabagsakin ang pamilya Xiao, na nagdulot ng kasalukuyang sitwasyon. Nag-usisa si Xiao Yu kung ang pamilya Liu mula sa Wangchong City, na binanggit ang batang master na si Liu Shi. Tinanong niya kung kilala ito. Sumagot si Yanmo na hindi niya ito kilala, at minsan lang niya itong nakilala. Lumapit ang isang babae at iniulat na ang ruby niya ay na-appraise na may napakagandang kulay, at ang panimulang presyo ay itinakda sa 5 milyon. Tinanong siya kung kailangan pa ng karagdagang kumpirmasyon. Tumanggi si Xiao Cheng na nagsasabing dadalo siya sa subasta mamaya. Hiniling niya na magpareserba ng isang kahon para sa kanya, iniisip na sa panimulang presyo na 5 milyon, ang panghuling presyo ng benta ay dapat na hindi bababa sa mahigit 100 milyon, na nagbibigay ng pag-asa sa pamilya Xiao. Pagkalipas ng ilang sandali, sa lugar ng auction, isang babaeng may pulang buhok ang nagpakita ng isang vase, na sinasabing ito ay isang Ming Dynasty Blue and White vase, na sinasabing mula sa pamilya ng isang dakilang opisyal ng militar. Ang panimulang bid ay 20,000. Tinanong ni Xiao Cheng si Yanmo kung hindi siya interesado sa mga bagay na ito. Sumagot siya na pumunta siya sa black market para hanapin ang mga oportunidad at tingnan kung may mahahalagang bagay sa auction. Napansin ni Xiao Cheng na sa araw na ito, bukod sa mga artifact at anti-gong ito, ang tanging bagay na kawili-wili ay ang ruby sa gilid. Sinabi niya na ang Ming Dynasty Blue and White porcelain ay naibenta sa halagang 300,000. Sinabi ng ating bida na ang mga bagay na ito ay bahagyang natatakpan ng isang itim na aura, at sayang lamang na dalhin ang mga ito pabalik. Inanunsyo niya sa mga tagapakinig na may pansamantalang idinagdag, isang mabigat na commodity na matagal nang hindi nakikita sa black market, ay ang Pigeon Blood Red. Inanunsyo niya na ang ruby ay nakilala bilang absolute, natural Pigeon Blood Red sa gitna, na may superior na kalidad sa panlabas na balot, na ginagawang pangunahing pagpipilian para sa lahat ng collector. Ang panimulang bid ay 5 milyon. Ang sugarol, kasama si Mr. Lu Shi,
ay tumayo roon at binanggit na ito ang ruby na isiniwalat ni Xiao Cheng kanina. Ang bidding ay patuloy na tumaas at umabot sa 13 milyon. Sinabi ni Liu Shi na ayos lang, dahil nakita ng matandang lalaki ang larawan ng ruby at nagustuhan ito, kaya nagpa siya siyang magbid. Tinanong ng sugarol kung gusto ito ng matandang lalaki at iminungkahing pumunta kay Xiao Cheng upang makipagnegosasyon. Nagbid siya ng 60 milyon. Napansin siya ng ating bida. Isang lalaking may lilang buhok ang nagsabi na si Lucy ay patuloy na nagbibid. Isang lalaking kayumanggi ang buhok ang nagkomento na ang hiyas na ito ay malinaw na nagkakahalaga ng higit sa $1 bilyong. Pumasok sa bidding si Shanmo ng 70 milyon. Nag-aalala si Xiao Cheng na sinasabing hindi niya kayang makipagkompetensya kay Liu Shi. Pinatahimik siya ni Chinita Girl na sinasabing dapat nilang panuurin lang. Pinagmasdan ni Liu Shi si Yanmo at inisip kung ito ang mahirap na bata, apelyido Yanmo, mula sa Zhongcheng na hindi inaasahang lumitaw sa black market. Ipinaalam ng sugarol sa iba na ito ang batang hindi maipaliwanag na tumaya ng 300,000 kay Xiao Cheng kaninang umaga. Nagbid si Liu Shi ng may kumpiyansa ng 80 milyon, na nahanap si Yan Shou na kawili-wili at nagpa siya na maglaro sa kanya. Nagkomento si Xiao Cheng sa mapangahas na personalidad at determinasyon ni Liu Shi, na nagmumungkahi na maaaring hindi iniisip ni Liu Shi na bilhin ng hiyas gamit ang pera. Pinatahimik sila ni Yanmo, na sinasabing huwag mag-alala, at ipinahayag ang kanyang hangarin na paikutin si Liu Shi para magbayad ng malaking halaga, at naglagay ng bid na 180 milyon. Si Liu Zi ay nagbigay ng komento tungkol sa tila payak na kalagayan sa pananalapi ng ating bida, na nagtatanong kung saan niya nakuha ang pondo upang makagawa ng gayong matataas na bid. Inanunsyo ng pulang buhok na babae ang Pigeon Blood Ruby sa halagang 180 milyon sa unang beses at 180 milyon sa ikalawang beses. Matapang na nag-alok si Liu Zi ng 300 milyon. Ang sugarol ay tumugon, sinasabing wala silang ganoong kalaking pera. Hindi nagpatinag, tinanong ni Yan Shou kung may tapang si Ginoong Liu at nagbigay ng bid na 400 milyon. Patuloy na tumaas ang bidding hanggang umabot sa 800 milyon. Napansin ni Xiao Cheng na ang presyo ay lampas na sa tunay na halaga ng ruby at kung magpapatuloy ang auction, maaaring itigil ito ng lugar. Kumpiyansang nagbid si Liu Shi ng 1.2 bilyon, hinahamon ng ating bida na magpatuloy. Inamin ni Yanmo ang kayamanan at kagandahang loob ni Liu Shi, isinuko ang ruby sa kanya. Inanunsyo ng pulang buhok na babae na ang Pigeon Blood Ruby ay nabili sa halagang 1.2 bilyon. Nag-alala ang sugarol sa kakayahan nilang magtipon ng ganoong kalaking halaga. Tiniyak ni Liu Zi na huwag magpanik, sapagkat sinabi niyang siya ang sisigat ng gastusin. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ni Liu Zi ang babae sa counter tungkol sa kamakailang transaksyon at binanggit na kakalipat lang niya ng pondo. Kinumpirma niya ang paglilipat ng 1.2 milyon at sinabihan siyang muling suriin. Binigyang diin niya na ang pagtangging magbayad ay maaaring magresulta sa pagkatanggal ng pamilya Liu sa black market, ayon sa mga itinatag na alituntunin. Pinagnilayan ni Liu Zi ang sitwasyon, na pagtanto na ang taktikang ito ay palaging gumagana noon. Inilapat niya ang kanyang kasalukuyang limitasyon sa pakikipagbid laban sa mas mataas ang kalagayan at pansamantalang limitasyon sa paggamit ng kanyang mga kakayahan. Pinag-isipan niyang alisin ang mas mataas na antas ng katunggali. Napansin ang kawalan ng hininga ng God Emperor. Sinabi ng babae na dahil sa napakalaking halagang kasangkot, mayroon siyang 3 araw upang makalakam ng pondo, na nagre-reserba sa ruby para sa kanya. Inamin ni Liu Shi ang issue sa bank card at tiniyak na babalik siya sa loob ng 2 araw upang kunin ang ruby. Samantala, sa kalye ng black market, nagpahayag si Xiao Cheng ng pasasalamat sa ating bida, nalulugod sa matagumpay na kinalabasan ng araw na iyon. Ibinaba ni Yanmo ang insidente kay Hambog, itinuturing itong maliit na issue. Ipinaliwanag ni Xiao Cheng ang kanyang pag-aalala tungkol kay Hangal na tumatalikod sa mga pangako, dahil napansin niyang napakaliit ng binabayad ni Liu Shi upang makuha ang mga item pagkatapos ng maraming auction. Nagtanong ang ating bida kung napansin din ito ng iba. Kinumpirma ni Xiao Cheng na sa kabila ng tila pagkakaiba, tila walang ibang nakapansin. Inilapat niya ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang pamilya Xiao sa pagsasamantala sa mga blind spots. Dumating mula sa likuran ng Hambog na kinagulat ng bata.
Nagbigay ng komento si Liu Zi sa talas ng pananaw ni Batang Xiao, kahit pa mapagpakumbabang inamin ni Xiao Cheng ang kanyang limitadong kakayahan. Idinagdag niya na hindi kailanman binanggit ni Tang Ying na ang mga kumakalaban sa kanya ay nagkakaroon ng masaklap na kapalaran. Iminungkahi ni Xiao Cheng sa ating bida na dapat silang umatras, binibigyang diin na tunay na may kakayahan siyang mawala si Liu Zi. Tiniyak ni Yan Mu sa kanya na umatras at huwag mag-alala. Tiniyak din ni Xiao Yu na iwan ito sa kanya. Pinagnilayan niya ang kanyang naunang pag-aalala, na ang buto ay may mahinang aura, na ginagawang halos imposible na impluwensyahan ang mga host. Inamin niyang ang kanyang naunang mga pag-aalala ay labis. Nag-aapoy saglit inangkin ni Liu Shi na siya ang unang nang ahas na galitin siya at siya ay papasugod. Sinuntok siya ng ating bida at inisang TV ang kanyang walang katuturang usapan ikinagulat ito ng hambog. Pinagnilayan niya ang nangyari. Biglang tumaas ang sistema pinalitan ang kapangyarihan ng ating bida na di makita naglakas, bilis at stamina ikinagulat ito ni Chinita Girl. Ang aura ng hambog ay nagpakita ng sakit, nagnanais ng pinsala, at humihimok na patayin siya. Tinanong niya ang ating bida kung saan siya kumuha ng lakas ng loob na suntukin siya. Tumugon si Yan Mo, sinasabing ang string ng itim na usok na walang personal na anyo ang pinagbabatayan ni Kumag, at tila takot siya sa akin maangas na tugon ng ating bida. Sinabi ng mayabang na kapag namatay siya, lahat ng pag-aari niya ay mapupunta sa kanya. Depende sa kung ano pa ang ginagamit niya, tignan natin kung okto ka pang matibay sambit ni Yabang. Gumalaw ang ating bida upang atakihin siya at tinanong kung paano siya nangangahas magsalita ng matapang gayong napakahina niya. Ang aura ni Liu Shi ay nagpahayag ng pagnanais na patayin siya. Binabanggit na ang kanyang kapangyarihan ay humihina at hindi niya ito matanggap. Iginiit niyang imposibleng mangyari iyon, iniisip kung paano niya may demolish ang envoy. Tinatanong kung sino siya, tinanong ng ating bida ang tungkol sa envoy. Iminungkahi ni Liu Shi na tila wala siyang alam, nagpanukala na dalhin ng kanyang anghel ito upang sila ay mag-usap. Nangako siyang ihahayag ang lahat ng mga lihim ng mga anghel, na iginiit na kung makakain siya ng mga high-level na anghel, de-double ang kanyang lakas. Sinipa siya ng ating bida at itinakwil ang ideya na nasa posisyon siyang makipagkasundo. Sinabi ng aura ni Liu Shi na hindi siya makakalaban sa kanya, hinimok siyang umalis, at binanggit na kalahati ng kanyang lakas ay nawala. Nagpahayag siya ng kalituhan tungkol sa kung ano ang gagawin. Inakala ni Chinita Girl na nawala ang kanyang mga kapangyarihan, at tila lumipat ito sa kanya. Sinabi ni Liu Shi na minamaliit niya siya ngayong araw at binanggit na sa susunod ay dapat niyang sirain siya. Tinanong ni Xiao Cheng kung ano ang bagay na ito. Tinanong ng ating bida kung nais niyang tumakbo. Nawala ang hangal mula roon. Tinanong ni Yan Mo kung posible pa bang makatakas. Tinawag siya ni Xiao Cheng, nakaramdam ng pagkagulat. Inisip ni Yan Mo na ang lakas na ginamit niya ay tila naubos na, at ang halaga ng katangian ay bumalik sa normal. Nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Tinanong siya ni Xiao Cheng kung maayos siya. Tiniyak ni Yan Mo na maayos lang siya, fair na, at iminungkahi na bumalik at pagkatapos ay tinanong ang Moon Rabbit. Tinanong ng bata kung napansin niyang may kulang. Nag-transform si Chinita bilang kuneho. Ipinaliwanag ni Yan Mo na ito ang kanyang alagang kuneho, at palagi niya itong dala. Hawak ni Xiao Cheng ito at tiniyak na huwag kabahan. Binanggit niya na nakikita niya ang mga kakaibang bagay mula pagkabata at tiniyak kay Yan Mo na hindi niya ibubunyag ang anumang impormasyon. Pinuri ni Xiao Cheng ang pambihirang pananaw at tapang ni Yan Mo. Ipinahayag niya ang kanyang pag-asa na kung hindi alintana ni Yan Mo, pagkatapos buhayin muli ang pamilya Xiao, maaari siyang maging tagapagsuri ng kayamanan ng pamilya Xiao. Isinasaalang-alang ng ating bida ang sarili bilang isang negosyante, binanggit na maaaring hindi na magkakaroon ng maraming pagkakataon upang bumisita sa black market sa hinaharap. Sinabi niyang ito ay ganap na nasa kanyang kagustuhan, ngunit bilang tanda ng pasasalamat, bibigyan niya ito ng isang mahalagang regalo na plano niyang dalhin sa ibang araw. Iniabot ni Yan Mo ang isang card, sinasabing ito ang kanyang business card, at huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa kanya. Naniniwala siya na si Xiao Cheng ay isang mabuting tao, at kapag ang pamilya Xiao ay muling bumangon, ang pagkakaroon ng relasyon sa kanya ay hindi magiging masama. Nagpasalamat si Xiao Cheng at ipinaalam sa ating bida na sasamahan siya nito.
Idinagdag niya na kung pupunta ang ating bida sa ali na iyon, maaabot niya ang Jiang Cheng. Tumugon si Yan Mo ng isang okay at kinuha ang kuneho, umalis. Tinanong niya kung ang biglaang pagbabalik ng immunity ng buwan ay may kinalaman sa lakas na kanyang pinakawalan at kung maipapaliwanag niya ito. Ang sistema ay nag-abiso na pansamantalang hindi makapagtatag ng link sa pangunahing enerhiya ng Diyos dahil ito ay nasa pagbawi at hindi makasagot sa mga utos ng tama. Nalilito, nagtanong si Yan Mo kung ano ang nangyayari at kung alam niyang magsalita, hinihimok siyang magpaliwanag. Sa huli, nagpasya siyang kalimutan na ito at iminungkahi na umuwi muna. Ang eksena ay nagbago, at nakaupo si Yan Mo sa kanyang silid, iniisip na 3 araw na ang lumipas at hindi pa rin gumagaling ang Moonrabbit habang ang sistema ay nasa proseso pa rin ng pag-update. Binanggit niya na batay sa mga alituntunin sa pagpapalit ng pera at ang 3 milyon na kinita mula sa gambling stone sa black market, dapat mayroong 12 pang survival points. Pagkatapos, nagdesisyon ng ating bida na tawagan si Meng Yao. Pagkaraan ng ilang oras sa Blue Water Bay na komunidad, naglalakad sila ni Meng Yao nang magkomento siya tungkol sa pagbili ni Yan Mo ng bahay na ito at hindi nais makita ito. Sumagot si Yan Mo na hindi lahat ng bahay ay maganda, ang mahalaga ay maginhawa siya dito. Ipinahayag niyang sana ay makabili siya ng villa tulad nito anumang oras. Sa sandaling iyon, dumating sina Shufei at Fang Lexel mga hambog. Nagtanong ang ating bida kung anong ginagawa nila dito. Sumabat si On Ngas, na nagsasabing naaalala niyang si Fang Lexel ang ex-girlfriend niya at ipinag-uusapan ang pag-iwan ng ganoong magandang babae. Tinatanong niya kung nakipag-date na ba si Yan Mo sa isang college student. Lumakad si Yan Shu at nagkomento na hindi makatarungan iyon. Mula sa likod, nagdagdag si Shufei na ang kumpanya ni Madong ay binili nila mula sa kanya, at tinatanong anong ginagawa ni Yan Mo. Sumagot ang ating bida, na nagsasabing binili niya ito agad nang makuha niya, natatakot na ang pagkakaroon ng isang malas na kumpanya ay magdudulot ng pagkatalo. Iniisip niyang maaari siyang kumita ng 100 milyong wala sa halaga, at pinaalalahanan na huwag maging tanga. Tinanong ng kanyang above kung may kumpanya siya. Ipinaliwanag ng ating bida na nanalo siya sa loto kamakailan at bumili ng kumpanya, na may planong ipaalam sa kanya pagkatapos ng ilang panahon. Pagkatapos, iminungkahi niyang baka naisin ni Sister Gold Digger ang pera niya. Pinawalang bisa ito ng ating bida, na nagsasabing hindi mahalaga kung makikilala pa siya sa hinaharap at binigyan ng babala na ang 2 tao ay walang mabuting intensyon. Pansin niya na may aura ng kamatayan si Shufei, at kahit si Gold Digger ay may aura ng isang binhi, na hindi magandang tanda. Kinuha ni Meng Yao ang 2 tiket mula sa bag niya at binanggit na sumali siya sa kaganapan noong nakaraang linggo, nanalo ng 2 tiket sa Parke ng Kasiyahan, at ito na ang huling araw. Tinanong niya kung nais niyang pumunta ng magkasama. Pumayag siya, iniisip na ni Meng Yao ni siya ay hindi pa nakapunta doon. Pagkaraan ng ilang sandali sa Parke ng Kasiyahan, iminungkahi ng kanyang above na magsimula sila sa mga roller coaster, sinundan ng malalaking pendulum, bumper cars, at iba pa. Nagtataka siya kung bakit gustong-gusto ng batang ito ang mga bagay na ganitong ka-thrilling. Lumapit ang isang mascot na nakasuot ng teddy bear at ito ay nag-abot ito ng mga flyers, nagsabi na tignan po ito. Nagpasalamat siya at nadiskubre na mayroong limitadong oras na paligsahan ng air rifle na may 10 shots at 10 rings, at pagkapanalo ay garantisado ang ilang piraso ng panda dolls. Tinanong ng ating bida kung nais ba niyang pumunta at binanggit na ang arena ay nasa tabi nito. Tinanggal ni Kim Yunong ang maskara ng teddy bear at iniisip na marami pang hindi natapos na mga gawain. Kung maaari, kailangan niyang tapusin ang mga ito ngayong araw. Naalala niya ang pahayag ng may-ari na kung ayaw niyang maging hindi nabanggit, maaari niyang ipamahagi ang mga leaflet sa loob ng 1 linggo, at ilalagay siya sa unahan. Sa kabilang banda, nagkomento si Meng Yao na 10 shots at 10 rings, at siya ay kamangha-mangha. Ibinigay ng tindera ang isang malaking teddy bear sa kanya, na nagsasabing siya ay nasa antas ng isang propesyonal na atleta at kaya niyang maglaro ng steady. Inirerekomenda niyang huwag nang pumunta sa susunod. Ipinahayag ang pagpaparangal, na nagsasabing unang beses niyang maglaro ng larong ito. Ibinigay ito kay Meng Yao at tinanong kung gusto ba niyang ito. Nagpasalamat siya, na nagsasabing gusto niya ito. Ang ilang mga batang lalaki ay nambibiro kay Chin Yin-o, nagkomento sa init at iminumungkahi na.
Tulungan siya ng mga kuya niya. Sinabi niyang umalis sila, nagsasabing ang trabaho niya para sa linggong iyon ay hindi pa tapos. Tinawag siya ni Meng Yao, at tinanong ng ating bida kung kilala ba nila ang isa't isa. Ipinaliwanag niyang siya ay isang senior sister, 2 taon na mas matanda sa kanya, mataas ang talento sa musika, at nagdebut pagkatapos ng graduation. Gayunpaman, hindi siya masyadong narinig sa nakaraang 2 taon. Hinawakan ng batang lalaking nakapula ang batang babae at tinanong kung magagawa ba ito, na binanggit na may 2 araw na lang at hindi pa nasesend ang 10,000 flyers, na nagiging sanhi ng pagka-impatience ng boss. Sinabi niyang itigil na iyon. Pinayuhan niyan mo siya na huwag na doon pumunta. Ibinigay ang kuneho sa kanya at tinanong siyang hawakan ito para sa kanya, inutusan ang mga batang lalaki na ibaba ang batang babae. Banta niyang tatawagan ang pulis. Tinatanong ng lalaking nakaitim na kamiseta ang pagkakakilanlan niya at nagbabala na huwag makialam sa kanilang negosyo. Tumawag si Yan Mo sa isang tao at nagsabi na siya si Lei Feng. Tinabig ng mayabang ang cellphone ng ating bida at tumalsik ito sa lapag. Tinanong kung gusto mo bang mamatay. Nagsalita ang kalbong Angas na may abo na buhok, unahin muna natin siya. Gusto mo pala maging bayani asambit nito. Alamin mo muna ang lakas mo boy, dagdag pa ng yungas. Sabi ni Abab na kailangan ko maging kalmado at tumawag sa pulis. Nagsalita ang tindero na bata, huwag ka na tumawag ng pulis wala ding halaga. Ang mga sanggano na ay nandito buong linggo. Bago pa dumating ang pulis, lagi silang wala na. Bigla na lang sumuntok ang mayabang na nakamiseta, nakailag ang ating bida sabay suntok sa tiyan ng isa. Dagdag pa ng yungas na teritoryo ito ng aking boss, sino ka para maging bayani? Sabay sipa ng ating bida sa panganang mayabang. Bigla, may sumulpot sa likod ng ating bida, isang semi-buck albs na may abong buhok, nagngingit-ngit. Palihim na pag-atake sambit ng ating bida. Siniko lang ito ng ating bida sa muka at dagdag pa ng ating bida na mahihino lang kayong mga nilalang. Dali-dali pinuntahan ng ating bida ang babaeng may bughaw na buhok at sinabing huwag kang gumalaw. Tinatanong ng lalaking nakaitim na kamiseta kung ano ang nangyayari at sino ang tumawag sa pulis. Pagkaraan ng ilang sandali sa ospital, ipinaliwanag ng pulis na ang sitwasyon ay espesyal, kaya't nagpakahirap siya na tawagan siya sa ospital upang magbigay ng pahayag. Inamin ng ating bida ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa pulis, ngunit binanggit na narinig niya ang 3 human traffickers na nagsasabing ang lugar ay pag-aari ni Boss Wo, tinatanong kung sila ba ay mga makapangyarihang tao. Nagmuni-muni sa kanyang alaala, naalala niyang si Boss Wo ay kasangkot din sa drug smuggling, at matagumpay na nai-report ni Kim Yun-ong si Boss Wo, na nagdulot ng kanyang debo. Ipinaliwanag ng pulis na siya ay ang boss ng isang entertainment company, at pinaghihinalaan siya ng drug trafficking. Idinagdag niyang kung may ebidensya si Yan Mo, maaari niyang ibigay ito sa pulis. Iginiit ni Kim Yun-ong na may ebidensya siya at ibinigay ang isang pakete, na nagsasabing ninakaw niya ito mula sa kumpanya. Binanggit niyang madalas siyang eye-lock ni Boss Wo sa basement kung saan ang mga droga ay nakatago. Nakaligtas siyang makalabas ngunit palaging nakamonitor, na nag-iiwan sa kanya ng walang pagkakataong makalabas. Ngayong araw, nang matuklasan nila ang nawawalang quantity, dumating sila upang arestuhin siya. Inamin ng pulis na mahalaga ang kanyang ebidensya at tiniyak na mananatiling striktong confidential ito. Ipinahayag ni Kim ang kahandaang magbigay ng karagdagang ebidensya, kahit na may panganib sa buhay upang matanggal ang network. Humanga ang ating bida sa kanyang talino at tapang, inilagay ang kanyang card malapit sa kanyang unan. Iminungkahi niyang pagkatapos ng lahat ng ito, maaari niyang isaalang-alang ang pagtrabaho sa kanyang kumpanya. Naguluhan siya at tinanong kung sino siya. Ipinaliwanag ng pulis na ang gentleman ay ang nagligtas sa kanya ngayong araw. Sinabi ng ating bida na uuwi na siya kung okay lang, at pinayagan siya ng pulis. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating si Yan Mo sa bahay at nagtataka kung hindi pa ba nakauwi ang kanyang mama at papa. Lumabas ang status window sa harap niya at ipinaalam na na-detect na ligtas ang eksena at ni-restart ang sistema. Pumasok siya sa sistema at napansin na tila iba ito kumpara sa espasyong nakita niya noong huling pagkakataon. Nang magmuni-muni sa kanyang pinagmulan sa disyertong at ang unang itsura niya sa imperial na mundo, nakakaramdam siya ng kalituhan. Napansin ang isang nakasulat sa dingding,
Tinanong kung ito ba ay nasa pangu. Ang System Rabbit ay muling nag-transform bilang Xiao Yu, at ipinaliwanag niyang ito ay isang paglalarawan ng paglikha ng mga Diyos. Si Pangu ay isa lamang nagkakatawang tao dito sa lupa, at maaari niyang basahin ang lahat ng mga teksto sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang kamay sa dingding. Ipinatong niya ang kamay sa dingding at nagmuni-muni at nababasa ang nakasulat, nakasaad dito, mula nang siya'y ipinanganak, tahimik ang mundo at walang laman ang oras ng halos isang dekada. Ang tanging layunin niya ay mang-alap ng iba't ibang bihirang yaman at pagmatsyagan ang pagbabago ng mundo. Gayunpaman, isang bisita mula sa labas ng kalangitan ang dumating, na naghangad na angkinan ang kanyang nilikha. Nakipaglaban siya sa mga kriminal ng higit sa 10 araw, at isang magnanakaw ang umatake sa warehouse ng yaman. Hindi niya naipagtanggol ito, kaya't siya ay nasaktan ng kaaway sa kanyang likod. Ang kanyang galit ay nagresulta sa pagpatay ng higit sa 10,000 magnanakaw at nakaranas ng malubhang pinsala. Dahil sa kakulangan ng chi sa mundo para makarecover siya, nagdulot ng kaguluhan at pumasok ang mga peste sa mundo ng walang kabuluhan. Bilang resulta, isiniliw niya ang sarili, binantayan ang mundo, at nagpatuloy sa reincarnation, naghihintay ng oras ng muling pagsilang. Napagtanto ng ating bida at napaisip, sa mga kamakailang pangyayari, binanggit niyang ang mga bisita na tinutukoy ay ang mga binhi, at kung makikipaglaban ka sa 10,000, nararapat kang tawaging Creator God. Ipinaliwanag ni Chinita iyon ang mga produkto ng mga binhi pagkatapos nilang mapisa, na kilala bilang Space-Time Lords. Sila ay mga nilalang na nabubuhay sa mga bitik ng oras at espasyo, na may kakayahang magwasak ng isang mundo. Tinuloy ng ating bida ang pagbabasa, ayon sa nasusulat, ipinahayag niyang siya ang may-ari ng kuweba, binigyang diin na maraming yaman, at pinaalalahanan siya na huwag sirain o kunin ang mga ito. Tinawag ng ating bida na ito ay labis na madamot. Ano ang layunin ng pagiging naroon, kung wala naman siyang maaaring dalhin kasama? Ipinaliwanag ni Chinita Girl na, ayon sa kaayusan ng sistema, daraanan niya ang unang pagsubok ng Panginoong Diyos dito. Inanunsyo ng status window na ang pagsubok ay isang mental na demonyo, at ang gantimpala ay ang kanglang mind method. Dagdag ni Xiao Yu ipinaliwanag na ang unang pagsubok ay may kinalaman sa isang mental na demonyo, at tanging siya lamang, matapos daanan ang pagsubok, ang makakaalam kung sino ang kanyang kaaway. Nausisa niya ang tungkol sa kanglang mind technique, kaya tinanong niya ang kalikasan nito. Isiniwalat niya na ang kanglang mind technique ay nilikha ng Diyos ng paglikha at nababalitang may kapangyarihang puksin ang hindi mabilang na mga hukbo ng kaaway sa huling galaw lamang. Ayon kay Chinita ito ay itinuturing na pinakapundamental na pinagmulan ng lahat ng sining pang-martial. Naakit, tinanong ng Yan mo kung napakalakas niya kapag natutunan niya ito. Pinayuhan siya nitong mag-isip ng mabuti, at kapag handa na siya, maaari niyang piliin ang oo sa interface ng sistema. Nagdesisyon ang ating bida na ituloy at pinindot ang oo. Inanunsyo ng status window na ang pormasayon ng pagsubok ay nabuo, at ang hamon ay limitado sa loob ng 1 oras. Nahihirapan ang nating bida at naririnig niya na kung gusto mo pakasalan si Fang Lexel bigay mo ang lahat ng iyong pera. Pinagmasdan niya ang kanyang duplicate sa sistema at naalala ang mga masakit na alaala na may kaugnayan sa pamilya ni Fang. Iniutos niya sa kanyang sarili na pakinggan ang mga tinig na nakatago ng malalim sa kanyang kaluluwa, tinatanggihan ang anumang kaugnayan sa pamilya ni Fang. Idineklara niyang wala ng kaugnayan. Binibigyang diin niya na si Fang Lexel, sa pakikipagsabuatan kay Ma Dong, ay isinabot siya, at hindi niya ito palalampasan. Ipinaabot niya ang pagkabahala na ang trahedya mula sa nakaraang buhay ay maaring maulit, pinagdududahan ang kakayahan niyang tiisin ito. Naalala niya ang kanyang ama na iniabot ang isang sobre na naglalaman ng libu-libong pensayon, pinapayuhan siyang gamitin ito sa oras ng kagipitan. Tinanong niya kung hindi ba siya nagnanais ng paghihiganti at pinag-isipan kung ang pag-iipon ng yaman ay magpapawi ng kanyang sakit. Pinagtibay niyang siyempre hindi niya kayang tiisin ang sakit, ngunit nagpasya siyang hindi niya hahayaang maulit ang nakaraang trahedya. Kumikilos siya upang salakayin ang kanyang duplicate, ngunit ang suntok ay dumaan sa peking Yanmo, na nagkomento na siya ay masyadong bata pa. Inanunsyo ng sistema na ang countdown sa panganib ay 5, at nagsimula na ang siklo ng oras at espasyo. Iniisip niya na ito na ang ika-99 na siklo.
Kung siya'y muling uulit, ang natitirang kapangyarihan ng Panginoong Diyos ay mauubos, at magiging mas mahirap ang mga kondisyon sa susunod. Sinabi niya na, maghintay ka lang ng kaunti pa. Tinanong ni Yan mo kung ano ang hinihintay niya at sinabing nalampasan na ang pagsubok. Tinanong niya ang tungkol sa kaisipan. Kinumpirma niya ito, at nakita niya ang status window. Tinatanong kung bakit walang opsyon para sa mga gantimpala. Kaya, wala bang spree o kung ano? Sinabi niyang ang kanglang mine method, na kilala rin bilang siyam na layer mine technique, ay kanyang naintindihan sa panahon ng imbitasyon ng pasubok. Mayroong siyam na formula sa kabuuan, at ito ay ilalarawan lamang niya ng isang beses, kaya't huwag niyang kalilimutan. Ipinahayag niya na ang siyam ay nagiging isa, 2 seremonya ay nagiging isa, 3 hanay ng langit at lupa, patayo at paalang na 4 na dagat, 5 Crayola at uwak, 6 na hakbang ng isang dragon, at 7 punto ng mundo. Puna niya na hindi siya sinabihan kung paano magsanay, ngunit tila siya ay isinilang na taglay iyon. May kakayahan siyang umatake, magtanggol, umurong, gumalaw, at umiwas. Tinanong ng ating bida kung kakalilipat lamang ba niya ng libu-libong kaaway gamit ang huling galaw niya at iginiit na ito ay labis na kamangha-mangha. Sinabi ni Chinita Girl na uubos na ang oras at kailangan na nilang umalis. Umangayon ang ating bida at sinabi niya na ito ay maganda. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik sila pareho mula sa sistema, at inihayag ng ating bida na sila ay nakabalik na. Iniulat ng sistema na tumaas ang lakas, katangian ng liksi, at pisikal na lakas, at ang mga survival points ay nasa 2,366. Tinanong niya kung paano automatikong nag-a-upgrade ang mga katangian at kung bakit higit sa 2,000 ang survival points. Sumagot si Xiao Yu na hindi niya alam at maaaring may kinalaman ito sa kanyang advanced abilities. Tinatanong niya ito, sinasabi na siya ang sistema, at tinanong kung hindi niya talaga alam. Ipinaliwanag niya na siya ang sistema, ngunit ang mga patakaran ay itinakda ng Panginoong Diyos. Pumunta si Chinita Girl sa silid at sinabi na sa wakas ay makakapagpahinga na siya ng maayos. Itinuro niya na hindi ito ang kanyang silid at tinanong tungkol sa fragment ng Singay-kwan, na iniisip kung ito ay isang bonus. Umupo siya sa mesa at napaisip na, sa katunayan, ang Reg Along ibinigay ng walang dahilan ay hindi kapaki-pakinabang, at kahit isang tulad niya ay makikitang walang silbi ito. Idinagdag niya na naaalala niyang obsessed si Tang Ning sa pag-eensayo ng martial arts, at kahit na ito ay isang fragment lamang, marahil ay makakakuha siya ng 1 o 2 teknik mula rito. Samantala, umupo siya sa silid, tinitingnan ang status screen, at sinabi na ang kanyang gawain ay hanapin ang mga fragment ng kanyang primordial god, tulungan siya sa reinkarnasyon, at maging master ng oras at espasyo. Tinanong niya ang sistema kung maaari niyang baguhin ang kanyang pangalan. Sumagot ito ng Yuan Bao or Jiao Kai. Ipinahayag niya ang kanyang pagkasuya dito at iniutos na lumayo na ito. Ipinaalam ng sistema na ito na ang huling pagkakataon na makikita siya, ngunit pagkatapos niyang magreinkarnasyon bilang master ng oras at espasyo, muli siyang maghahari sa mundo. Tumingin si Xiao Yu sa bintana at napagnilayan na ang kalooban ng Panginoong Diyos ay tila ganap nang nawala. Pagkalipas ng ilang sandali, magkasama sina Chinito Boy at ang ating bida sa sala ng pamilya Tang. Tinanong ni Tang Ning tungkol sa babae na kasama niya noong nakaraang pagkakataon at napansing hindi ito sumama. Ipinaliwanag ni Yan mo na may kailangan siyang gawin at tinanong kung gusto ba nitong makita siya. Napagnilayan ng ating bida na simula noong gabing iyon, nawala na ang Moon Rabbit. Ngunit ang Moon Eye System ay nananatiling nakatali sa kanya, na may natitirang mekanikal na mga tungkulin tulad ng query, recording, at pagbili. Iniisip ni Yan mo kung saan ito napunta at kung hindi ito maaaring lumayo ng masyado sa kanya. Tinawag siya ni Tang Ning, at humingi siya ng paumanhin, ipinaliwanag na siya ay wala sa sarili. Nagpatuloy siya, sinasabing ngayong araw, bukod sa pagtalakay ng kooperasyon sa pagitan ng pamilya Tang at Xinyan, nagdala rin siya ng regalo para kay Tang Ning. Ito ay isang fragment ng boxing technique na aksidente niya nakuha sambit ng ating bida. Alam niyang mahilig si Tang Ning sa martial arts, kaya nais niya itong ibigay sa kanya, bagamat binanggit niyang kakaunti lamang ang nilalaman ng tira page at maaaring wala itong gaanong epekto. Hindi sumang-ayon si Tang Ning, sinasabing ang kaputol na ito ay napakahalaga sa pamilya Tang. Sinabi ni Yan mo, tama nga,
tanging isang dalubhasa lamang ang makakaunawa nito, at mabuti na lang na hindi siya gaanong kapaki-pakinabang. Tinanong niya kung nagpa-practice ba ito ng martial arts at binanggit na noong nakaraang investment conference, napakahusay nito. Itinanggi ng ating bida ang papuri, sinasabing huwag siyang bolahin dahil isa lamang siyang ordinaryo. Ipinaliwanag niya ang paniniwalang ito, idinagdag na hindi siya naniniwala, at iminungkahi na sila ay mag-usap. Dagdag niya, hanggat hindi sobra ang kooperasyon sa pagitan ng Nebula at ng pamilya Tang, papayag siya sa lahat. Napaisip ang ating bida na tunay na mahilig si Chinito sa martial arts, at kung sinabi niya ito, kailangang gawin niya ito. Pagkalipas ng ilang sandali, sa likod bahay ng pamilya Tang, binanggit ni Tang Ning na dito siya karaniwang nag-e-ensayo ng martial arts at hiniling kayan mo na huwag siyang magpapatalo. Sumagot ang ating bida na nakakahiya kung gagawin niya iyon, at binanggit na kamakailan lang ay may natutunan siyang martial art ilang araw na ang nakakaraan at humihingi ng payo mula kay Tang Ning. Umatake siya at sinabing, eto na. Mabilis na gumalaw ang ating bida at napigilan ang kanyang pag-atake. Napaisip si Tang Ning sa bilis ng kanyang reaksyon. Hinawakan ni ng ating bida ang kanyang braso, itinapon ito, at inamin na magaling si Tang Ning. Sumang-ayon si Tang Ning at inanyayahan siyang bumalik muli. Pagkalipas ng ilang beses, tinanong ni Yan Mo kung gusto pa niyang magpatuloy. Iminungkahi niya na sa kanyang kakayahan, maaari siyang makapasok sa top 3 sa rangkang kung makarating siya sa sinaunang martial arts world, dahil hindi siya ang kanyang kalaban. Sinabi ni ng ating bida na huwag siyang gawing biro at huwag siyang tawaging Mr. Yan, mas komportable kung tatawagan siyang Enmo. Pumayag ito, sinabing, sige, masaya ang araw na ito. Ayusin na natin ang kasunduan sa kooperasyon. Pagkalipas ng ilang sandali, sa opisina ng Nebula Group, dumating ang ating bida at tinanong si Zhang Penyu kung hindi pa siya nakakaalis sa trabaho. Tinanong ni Tuleg ang tungkol sa pakay nito. Ipinaliwanag ni Yan Mo na dumaan siya matapos hindi nito sagutin ang kanyang tawag, at nang buksan ang file, lumalabas na magandang balita ito. Iniabot niya ang file kay Zhang Penyu, na binuksan ito at napansing handa ang pamilya Tang na magbigay ng raw materials sa Nebula at magbigay pa ng 10% na kita sa mga gastos. Tinanong niya ang kanyang opinyon at kung may iba pang kahilingan. Idinagdag niya na binanggit ni Tang Ning na maaaring gawin ang mga huling pagbabago bukas. Sinabi ni Zhang Penyu na sapat na ito, tiniyak na hindi niya sila bibiguin. Sinabi ng ating bida, sige, at binanggit na uuwi na siya, iminumungkahi na umuwi rin ito ng maaga. Sinabi ni Poging Tuleg na may isa pa siyang tanong. Ipinaliwanag niya na, sa katunayan, ilang kasosyo ng Nebula, kasama na siya sa Board of Directors, ay hindi bihasa sa commercial sales. Matapos itong pag-usapan, umaasa silang ilipat ang kumpanya sa pangalan ni Mr. Yan upang hindi sila maabala sa pagdevelop ng produkto. Tinanong ng ating bida kung hindi ba sila natatakot na gagawa siya ng anuman. Tumugon si Pang na lahat sila ay naniniwala sa kanyang pananaw at kakayahan niya. Naniniwala silang maaaring mas lalong umunlad ang Nebula sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa paglawak ng iba't ibang proyekto, hindi na sapat ang espasyo, at ang kumpanya ay nagiging magulo. Tiniyak ni Yan Mo na makakasiguro siya. Aayusin niya ito, gayunpaman, idinagdag niya na ang kanyang layunin ay hindi titigil doon. Nais niyang mag-develop ng mga smartphone na may mataas na kalidad sa disenyo, laki ng screen, pixels ng camera, at performance ng hardware. Ang mga smartphone ay kailangang maging mas mahusay kaysa sa kasalukuyan. Tungkol sa Nebula, balak niyang ilipat ang lahat ng mga opisina sa Fidelity. Pagkalipas ng ilang sandali sa opisina ng Fide Building, umupo ang ating bida sa isang upuan at ipinahayag ang kanyang pagod dahil sa sobrang pagkaabala. Tinawag niya ang sistema, at nagbigay ang sistema ng impormasyon tungkol sa lakas, liksi, at antas ng tibay. Sa pagninilay sa sitwasyon, napansin ng ating bida na sa loob ng wala pang isang buwan, ang pagkonsumo ng survival points ay lumampas na sa nakaraang 2 beses. Nagpasya siyang buksan ang system mall, ngunit inabisuhan siya ng status window na hindi sapat ang host authority upang buksan ang mall. Naiinis, sinabi niya, ano ba ito? Hindi mapagkakatiwalaan. Iniisip niya pa rin na dapat tumataas ang survival points, ngunit walang pagbabago, at kinuha muli ng Moon Rabbit ang mga ito. Nagtataka siya kung saan ito pumunta.
Naupo si Xiaoyu sa tabi ng bintana, sinasabing narito siya at tinatanong kung namiss siya nito. Itinanong niya kung hindi ito umalis, kung saan tumugon siya na umalis lang siya upang kumpirmahin ang ilang bagay at ngayon ay bumalik na. Inihayag niya na ang survival points ay na-credit na may kabuuang balanse na 2,333 puntos. Sa labas ng gusali, nagtipon ang mga tao, nagsisigaw na may isang tumatalon mula sa gusali. Pinipilit nilang huwag tumalon ang babae at sabihin kung ano man ang kanyang problema. Inutusan niyan mo si Chinita Girl na bumaba mula sa bintana. Nakaramdam ng kakaiba, nagtataka siya kung ito ba ang amoy ng mga binhi. Inihayag ni Xiaoyu sa ating bida na si Azan ang nasa bubong, at naaamoy niya ang mga binhi. Nabahalang, tinanong niyan mo kung ano ang nangyayari, tumakbo papunta sa pinto, at inutusan siyang tawagan ng pulis habang pupunta siya sa itaas upang iligtas ito. Nakita niya ang elevator, nasa ika-17 palapag ito habang siya ay nasa ika-22 palapag. Kinuwente niya na ang pinakamataas na palapag ay 30, kaya masyadong mabagal ang elevator. Pinili niyang gamitin ang hagdan, tumakbo siya papunta sa kanya, at nagtataka kung bakit naruroon si Azan sa Fried Building at ano ang ginagawa nito. Sa kabilang banda, ang itim na aura sa paligid ni Azan ay nagutos, patayin silang lahat. Dumating ang ating bida, at sinabi nito na ang mga mamamatay tao ay nararapat mamatay. Tinanong ng ating bida kung ano ang nangyayari, tiniyak sa kanya na makakatulong siya, at iniisip na sapat na ang distansya upang iligtas si Azan. Sumagot ito, sinasabing huwag siyang mag-alala nang walang dahilan at tumalon na lang mula sa gusali. Nahawakan agad-agad ng ating bida ang kanyang kamay, hinayla siya pabalik sa gusali, at iniisip na napakalapit na nito sa kamatayan. Sa pagninilay sa sitwasyon, napansin ng ating bida ang mantsa ng dugo sa kutsilyong hawak nito at nagtataka kung nakapatay ito ng tao o hindi. Si Azan ay damilat ng nanlilisik, kinuha ang kutsilyo at iginiit nito na nais niyang mamatay siya. Buti na lang alerto si Yanmo at nahawakan niya ang kamay ni Azan, sinabihan siya ng ating bida na bitawan niya ang kutsilyo. At kinumbinsi niya na siya si Yanmo, ang nakasama mo sa kama. Dumating bigla si Xiaoyu at sinabing kontrolado siya, tinuruan niya si Yanmo kung ano ang kailangan niyang gawin, kailangan mong ipatong ang iyong daliri sa noo ni Azan para matulungan siya at maging maayos ang kalagayan. Agad-agad nilagay ang dalawang daliri sa noo at may parang bughaw na usok at sinabi ng ating bida, okay na siguro siya ngayon, tama. Sino kaya may kagagawan nito? Si Fang Lexel ba o si Liu Zi? Ox na siya ngayon, kailangan na natin siyang dalhin sa hospital, at ang iba ay ipaubaya na lang natin sa pulisya, tugon ni Chinita. Dumating na ang mga pulis, nagsasabi, umalis na kayo, huwag kayong magkumpulan, masyadong delikado dito. Binuhat ng ating bida si Azan at sinabi, Tara, bumaban na tayo. Dumating si Pang at masayang ibinalita na nakapagdesenyo na sila ng basic na modelo. Nagtaka si Pang nang wala ang ating bida at iniwanan ang USB at dokumento sa lamesa. Nagtanong si Xiaoyu, ayaw mo ba imbestigahan kung sino ang kumokontrol kay Azan? Tumugon ang ating bida, hindi na kailangan. Kapag merong sorrow, nandyan lang ang buntot niya. Nakita niyan mo sa lamesa ang mga nasam-iteng dokumento. Naisip ng ating bida, si Pang Yu ay totoong tech wizard, kaya niyang maglabas ng mga detalye ng panukala sa maikling panahon. Binasa ng ating bida ang nilalaman nito, nakasaad na ang 3D model device at ang mga detalye ng espesipikasyon ay nasa USB drive. Nagtaka ang ating bida, wala ang USB drive, kaya hinanap niya ito sa kanyang lamesa. Nagtanong si Chinita, ano ang hinahanap mo? Nakita mo ba yung USB drive? Sumagot siya ng pabalang, kasama mo ako buong oras, paano ko makikita yan? Tumawag ang ating bida kay Zhang Pangyu at nagtanong, nadala mo ba yung USB drive? Sumagot si Tuleg, dinala ko dyan, boss. Nakita ko kasi na wala ka kaya iniwan ko na sa lamesa. May talam sa mga mata ni Tuleg habang sinasabi kay Pang, nawawala ang USB, pumunta ka dito. Nagbago ang tagpo sa gusali ng opisina ng Long Teng. Makikita si Lexel na nakatayo at si Zay habang nakaupo, nagrereklamo, hindi lang malakas ang babaeng iyon, sinaksak pa ako ng kutsilyo. Sinabihan siya ni Gold Digger na walang utak na tao, sa tingin mo ba kaya ni Azan patayin si Yanmo? Sumagot naman si Gold Digger, oo,
kaya niya, kahit hindi siya bumagsak, manghihina siya. Sumagot ang hambog na goods, ayaw ko nakikita ang taong iyon na nagmamataas. Nagkaroon lang ng kaunting pera, mga lalaki. Ano ba ang problema sa paggastos ng pera para sa mga babae kung meron ka naman? Sigurado akong namatay siyang mahirap sa nakaraang buhay niya. Dumating ang isang lalaki na nakasombrero at sinabing, ito na ang iyong hinihingi. Sumagot si Fang Lexel, good job ka dyan, I transfer ko agad-agad sa account mo ang pera, pwede ka nang umalis. Nagtanong ang Yungas, ano yan? Tumugon si Lexel, ito ang trinatrabaho na proyekto niyan mo nitong nakakaraan. Paano natin siya tatamaan kung saan masakit nang hindi hinahanap ang kaloob-looban? Dagdag pa ni Gold Digger. Makakatulong ba yan? Tanong ni Kumag. Sumagot si Lexel, gusto ko lang malaman kung ano ang trinatrabaho nitong nakakaraan. Gulat nang marinig ng lalaking may sombrero ang pangalan ni Zhang Pengayo. Hanggang dito na lang mga kazens ang ating storya tungkol sa ating bida na si Yan Mo. Sana ay nagustuhan nyo ito. Huwag kalimutang i-subscribe ang ating channel, mag-like, at i-share ang ating video. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyo. Wala pang translation ng Yan Mo, pero itutuloy-tuloy ko kada 2 kabanata ang pagpapalabas nito, sana ay maintindihan nyo. Sa susunod na kabanata, sino ba ang lalaking nakasombrero? Ano pa ang mga binabalak ni Lexel para patumbahin ang ating bida? Magsasanib puwersa na ang mga kalaban ng ating bida. Ipapakita na ng ating bida ang kanyang imbensyon na ikakagulat ng buong mundo.